Lord, thank you, Jesus. Continue to praise you. We continue to glorify you, Lord God. Church, let us sing the song. We have decided to follow you, Jesus. We decided to follow you through every step. We sacrifice everything.
Sing, I have decided to follow Jesus. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Come on, church. Let's declare it with all our heart. Sabay natin ulit. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Oh yes, Jesus. We follow you, Lord God, turning back. We offer you our life. We sacrifice it all to you. We surrender it all to you, our problems, Lord God. Without you, we are nothing, Lord God.
Maraming salamat po sa araw na to, Lord God. Salamat sa mga blessings na ibinigay niyo, Lord God. We lift you, we praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. We believe that the Lord has the ability to produce. Amen? Kaya nga po, hindi need ng Diyos ang ating mga kapirahan actually. But, nagtalaga ang Diyos ng sugdaw po ako rito. Nagtalaga ang Diyos ng pamantayan sa bawat aspeto ng ating buhay. Amen? Sabi po ng Deuteronomy 7:17-18, huwag niyong ikabahala kung paano ninyo matatalo ang mga mas makapangyarihang bansang ito. Huwag kayong matatakot sa kanila. Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Paraon at sa buong Ehipto. Ang tagubilin po ni Moses ay hindi nalalayo sa kasalukuyang panahon kung paanong naranasan ng mga Israelita ang pagkilos ng Diyos sa gitna ng mga pangailangan. Ang anumang mayroon tayo ay nagmula sa Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos ang dakilang may likha ng lahat sa daigdig ng ating kinagagalawan. Dapat lamang nating kilalanin at alalahanin ang Diyos sa bawat bagay na mayroon tayo. Hindi tayo dapat magmalaki sa Diyos. Yan ang katotohanan. Wala po tayong may pagmamalaki. Kung wala ang biyaya ng Diyos, wala tayo. Po? Walang lakas, walang kakayahang gumawa at kumilos. Pinagkalooban tayo ng lakas upang makamit ang kasaganaan. Binigyan tayo ng lakas ng Diyos upang maging produktibo sa ating mga ginagawa sa araw-araw, no? At sumagana. Kailangan nating gamitin ang lakas na ito sa kabutihan ayon sa panukalang ng Diyos. At patuloy nating pagkatiwalaan ng ating Diyos, no, sa kanyang mga pangako. Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang sumagana sapagkat binibigyan tayo ng Diyos sapagkat iyon ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako sa ating mga ninuno. So nangako ang Diyos sa mga ninuno ni Moses, kina Abraham, Isaac at Jacob na sila'y pagpalain. At gayon nga ang kanilang naranasan. Amen po? So, nangangahulugan lamang na sa habang may mga nananalig sa Diyos, ang pangako niya ay magpapatuloy. No po? So, pasalamatan natin ang ating Diyos sa pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Alalahanin natin siya na nagkakaloob sa atin ng lakas upang tayo patuloy na sumagana. Amen po. So purihin ng Diyos, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras nito sa amin pong pagkakaloob. Dalangin ko po ang iyong pong mayamang probisyon sa bawat isa, sa lahat ng magkakaloob, sa bawat kamay na magbibigay, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain at patuloy pong magamit ang mga pagpapalang ito sa iyong kalwalatian, O Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila. Ito po ang aming samot panalangin sa may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay
pagbibigay sa ating Panginoon. Amen. Sa umaga pong ito ay makakasaksi po tayo ng isang tanging bilang sa katauhan po ng ating mga kabataang ito. At ating pong palakpakan ng ating Panginoon sa buhay po ng mga kabataang ito. No? So ito po ang ang unang pagbibigay nila ng tanging bilang. Ito po ang ating mga trainee na kabataan sa music. No po? But ang iba po sa kanila ay mga nasa DG rin. No po? Kaya napakabuti ng Diyos na sila po ay punong-puno ng talento. So purihin ng Diyos sa umagang ito. Magandang umaga po sa lahat. Kami po pala yung mga trainees, na bagong trainees po, na tinuturuan ng mga worship team. Salamat po sa Panginoon na nandito po kami ngayon na tumutugtog. Salamat rin po sa mga leaders sa CCL, lalo na kay Pastora, saka sa mga pastor po. Salamat din po sa kay Pastor Rene, saka sa mga walang sawang trainers na tumuturo sa amin. Yun lang po. Maraming salamat. Yahweh
has the freedom? Who else can heal our sin and diseases? Who else can walk on the water? And who else can answer by fire? Who else can bring down the tallest of giants? Who else can roar the silent of lions? Who else is worthy of worship? And who else can worthy of worship? There will be no other God before you. There is no one above you, and no one beside you, and nobody like you. There will be no other God before you. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa bawat isa at salamat po sa Panginoon sa mga talentong pinagkakalob niya sa bawat isa sa atin, maganda rin po lalo na sa mga kabataan. Kaya inanyahan ko po ang bawat isa ng mga may anak. Kung mapapansin niyo po yung mga lahat po yung dumaan sa Sunday school. So 10 years po nilang pinagpa-practice yon, 10 years in the making. Umpisahan po natin sila habang bata pa. Na po, yung isa pa nga po, di pa nga graduate yun eh. Di ba? Announcement po, let's all first welcome our first-time visitors. Kung maaari pong tumayo, sila Janet Ebo at Hermeline Longkop. Magandang umaga po at welcome po sa Christ-Centered Life City Church. And also a few announcement and invitations po. So next Sunday, for those who are interested and wanting to commit to join a ministry, next Sunday po, March 19 after ng service, meron pong training and March 26, meron pong, so next Sunday po yon, meron pong training and equipping po. Opo, 19 po next. Okay. So 19 po, sorry po. March 19, next Sunday after service, there will be equipping and training for those interested to join the Welcome and Ushering Ministry. So ano po yung mga yon? Sila po yung mga nakita nyo sa bandang likuran and nagtuturo po sa inyo kung saan pwede kayo umupo. At kung anything else that would be na anyone po, no? From youth even to sa mga katatayan at sa mga sa mga parang sa mga tatay po at sa mga nanay na po, everyone is invited. At ganyan na rin po sa darating pong Holy Week on, I forgot the exact date, but yung Holy Thursday to Holy Saturday, we have been extended to join the youth camp po. Last Sunday po, kung naalala niyo po si Pastor Dan, so sa church po nila, meron silang youth camp. Siyempre, yun po ay sa Baguio. They have extended the invitation to us. That would be 3 days, so 600 pesos daw po, kasama na yung pagkain doon. So, later on, we discuss din po ito at
related na rin po ito sa announcement ko. After service po at 1:30 or 2 p.m., we have a youth fellowship. So every second and fourth Sundays po ito, lahat po ng mga kabataan are invited to join a fellowship. So magandang umaga po sa bawat isa at yung mga natawag po kayo first timer, can we still ask again you to stand up para may pag-pray po namin kayo? At tayo naman pong, meron pa raw pong request song po, hindi po ako. Ayun po, live group po, tama, next Sunday live group, third Sunday, so announcement, reminder lang din po. At may mga couple din po tayong first timer this morning. Pwede pong anak po and manugang po ni Sister Dada. Maaari din po kayong tumayo para may panalangin po namin kayo. At ganyan rin po yung husband po ni Sister Dada. So, purihin po ang Diyos sa inyong pong mga buhay. Tayo pong lahat na nakaupo ay itaas ang ating mga kamay at extend to pray and bless them. Heavenly Father, we worship you. The Lord of Sabbath, we worship you. At salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na we have gathered together with familiar faces and new faces. Ganyan rin, Panginoon, lalo na sa mga first-timer who have joined us here to worship you and to hear your word. Father, we pray na patuloy ang inyong presensya. Patuloy, Panginoon, na you reveal yourself to them, O God. Alam po namin na ito po ay according to your plan and this is not an accident. And, O Lord, use this day, O God, that they may encounter you. They may know you, the only true God, na nagmamahal sa kanila, Panginoon, na handang magpatawad ng kanilang mga kasalanan, magbigay ng buhay na walang hanggan. Father, we pray that this will be the start of their blessed life, O God. And we pray as well, Panginoon, sa umagang ito na sa bawat isa ay we would be open and continually worshiping you by listening to your word. All this we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. So sa umaga pong ito, tayo ay maghanda na rin po ng ating puso't isipan as God's word would be delivered by Pastor Jam. Amen. Wala akong naririnig sa kaliwa. Amen. Ayan, purihin ang Panginoon. Kumusta po kayo? Alam niyo po kanina, nung tumutugtog yung mga I think this will be the 6th group po ng CCLCC. Ako po kasi ay kabilang sa music ministry. I was the second generation sa music ministry. Sila na po yata yung pang-anim. Tama po ba ka, Pastor? Sila po yung mga pang-anim. Kaya po kung pagmamasdan nyo kanina, para silang mga yung kung saan sila tumayo, doon na lang sila, gumaganon lang. Kasi po naalala ko, yung first day ko, ganun din ako. Pinaupo ako sa drums, nung gumagalaw ako, talaga yung kamay ko lang ang gumaganon. Natural lang po yun. At saka, purihan ng Panginoon. At kung hindi nyo po sila kilala, papakilala natin sila sa inyo mamaya. Yung isa po dito, yung pinakabata na hindi pa nag-graduate, sabi ni Pastor JB. Anak po ng caretaker natin yon, sina Brother Sao at saka ni Sister Rose. Yung nagbe-bass po at saka yung nagigitara, nagki-keyboard, magkapatid po yon. Magkapatid yon. Tapos yung sa gitna, yung hindi ko yata kilala yun. Ayun, yung taga Panipuan, Saka yung drummer po natin, taga Northville. Kukunin ko na rin pagkakataon na ito, actually po, marami po silang mga trainee dito sa church natin. So from time to time, we would like to invite a lot of mga trainee po, hindi lamang po sa music,
kundi po sa lahat ng bagay. Kailangan din po namin ng mga tambourine dancers. Hindi po namin nililimit ang mga tambourine dancers na bata. Pwede rin po yung mga nanay. Hindi po ako nagbibiro. Pwede rin yung nanay. Kung may lakas po kayong Opo, kung may lakas po kayo ng loob na magsuot ng ganong damit, at kung may bewang kayo na 18 lamang, open po. Okay lang po yan. Huwag kayong mahihiya. Sige po, i-review po natin yung pinag-aralan natin noong January and February. Ano po ang mensahe natin noong January? Naku, nakalimutan na. Ano po yung series na pinag-aaralan natin? Si Jonah. Second po natin, last February, si Jonah 2. Ngayon po punta tayo sa chapter 3. Kung babalikan po natin yung pinag-aaralan natin, kagaya nga po nung sinabi ko ng January, nung ako po ay bata pa, kilala ko lamang si Jonah bilang isang tao na kinain ng isda tapos iniluwa. Yun lang ang pagkakilala ko. Kasi po, kung isa po siya sa mga kilalang character sa Biblia. Pero kung di po natin siya babasahin ng yung buong Jonah, ay hindi po natin talaga maintindihan. Hindi natin makikilala ano yung nangyari kay Jonah, anong ginawa ng Panginoon sa kanya. At dun sa anong effect niya, anong nangyari dun sa ginawa niya. Sa atin, kung titingnan lang natin, we always focus on what happened to Jonah lang. At nakikilala natin palagi, si Jonah ay kinain lang ng isda. Ang pangit naman, kinain lang siya ng isda. Tapos inuluwa siya. Ganun lang ang pagkakilala po natin sa kanya. Amen? Pero kung titingnan po natin, babasahin po natin ang Jonah, hanggang dun sa last chapter niya, which is chapter 4. Actually po, ang Jonah ay isa sa mga pinakamaikling libro sa Biblia. Ay marami po tayong mapupulot. Marami tayong makikita. Isa po sa mga preaching na ito, it's a narrative type of preaching po. Ito mga tinuturo sa amin na isang istorya. It's a straightforward message or preaching na istorya na kukunin natin. Ano ba yung mga nangyari sa buhay natin to. So, inanyahan ko po ang lahat na tumayo bago po tayo pumunta doon sa pinakabuod ng ating mensahe. Tayo po ay manalangin muna po. Father God, salamat, O Lord God, sa araw na ito. At Lord, dalangin po namin ang aming pag-aaralan na kayo ang maging sentro po, O Lord God, at wala nang iba, Lord. Lord, I pray for the whole congregations, all my brothers and sisters here, O Lord God. At gayon na din po ako, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga puso sa aming mga pag-aaralan. Bigyan niyo po kami ng karunungan na nanggagaling lamang po sa inyo, O Lord God. At nawa, Panginoon, ang aming pag-aaralan ay magamit po namin, hindi lamang po dito, sa loob ng church na aming pakikinggan, kung hindi magamit po namin ito sa labas, O Lord God, at ma-share po namin ang inyong salita, O Lord God. Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso. Muli po, dinudulog po namin ang buong oras na ito sa pag-aaral ng inyong salita. Sa matamis na pangalan mo lamang po. Amen and amen. Sige po. Yung una po nating pinag-aralan is sa chapter 1, which is giving us the sign, paano tayo nag-drift sa Panginoon na lumalayo. Yung pangalawa po naman ay kung paano tayo babalik. Yung pangatlo po is a second chance with God. Basahin po natin yung sa Jonah chapter 3, Ito po yung Jonah goes to Nineveh. Ito na po yung pagkakataon na sumunod na ang Panginoon. Kasi kung matatandaan niyo po, si Jonah po, dun sa chapter 1, sinabihan siya ng Panginoon na pumunta sa Nineveh. Pero po anong ginawa ni Jonah? Kung natatandaan niyo? Natatandaan niyo po ba 'yon? Siya po ay pinapupunta sa Nineveh, pero siya po ay tumakbo, instead of going to Nineveh, pumunta po siya sa Tarshish.
Ano? So, kumbaga umiwas siya sa utos ng Panginoon na pinagagawa sa kanya na pumunta sa Nineveh. Ngayon po, ito yung pagkakataon after the chapter 2 when Jonah prayed and plead to God. Jonah followed the word of God, yung utos ng Panginoon. So ito po yung babasahin natin ngayon. Ano? Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim it to it the message I give you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very important city. A visit required 3 days. On the first day, Jonah started into the city. He proclaimed 40 more days, and Nineveh will be overturned. The Ninevites believed God. They declared a fast, and all of them, from the greatest to the least, put on the sackcloth. When the news reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. Then he issued a proclamation in Nineveh, by the decree of the king and his nobles, do not let any man or beast, herd or flock taste anything. Do not let them eat or drink, but let man the beast be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows? God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish. When God saw that they did and how they turned from their evil ways, he had compassion and did not bring upon them the destruction he had threatened. Sa verse 1 po, makikita natin dito ang sabi ng Panginoon at binigyan ng pagkakataon si Jonah na sinabihan siya uli. Ang sabi po sa kanya, na bumalik siya sa Nineveh. Ano po? Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim it to the message I give you. Ano pong ginawa? Sa pangalawang pagkakataon, bumalik po si Jonah sa Nineveh. At ang utos ng Panginoon, sabihin mo, i-proclaim mo lahat ng sasabihin ko. Sa verse 3 po, ang sabi naman, Jonah obeyed the word of the Lord. So ito na nga po, pumunta siya sa Nineveh at sinunod niya ang Panginoon. Sa unang araw pa lang po, sa verse 4, Jonah started into the city and he proclaimed, ang sabi po niya sa mga Ninevites o sa mga taga-Nineveh, sabi niya, after 40 days, this city will be overturned. Ang ibig pong sabihin dito, may gagawin ng Panginoon. So, hinihintay po niya, hindi niya sinabi, ano yung mga resulta na mangyayari na gagawin ng Panginoon dito. Ano po? In verse 5, sabi dito, the Ninevites believe God. So, lahat po ng sinabi ng Panginoon na inutos kay Jonah, sinabi ito sa mga taga-Nineveh. At hindi po nagdalawang isip ang mga taga-Nineveh. Ang nangyari po dito ay sumunod sila. Ano po? Sumunod sila sa utos ng Panginoon through Jonah, which is supposed to be sa chapter 1 pa lang na inutos ng Panginoon na ang sabi niya, pumunta ka sa Nineveh pero hindi sumunod. So pangalawang pagkakataon po, sumunod na siya. Nung narinig po ng hari ang nangyari, at ang mensahe ni Jonah, ano pong nangyari doon sa hari? Ano po? Sa verse 6 po, sabi dito, when the news reached the king of Nineveh, he rose from his throne. Tumayo po siya. At alam niyo po, ang hari ng Nineveh ay isa sa mga peers o isa sa mga cruel na hari. Ano po? Ito ay madaling magalit. Kung ano po ang sabihin niya ay ginagawa niya. Kapag tinuro ka niya, patayin niyo to, papatayin ka. Ganito po ang hari ng Nineveh. Pero nung narinig po niya ang nangyari at ang mensahe na sinabi ni Jonah, siya po ay sumunod din. At hindi lamang po ito. Pagdating po sa verse 7, nag-issue po siya ng proclamation.
Ano yung proclamation na yon? Ang proclamation na ito, by the decree of the king and his nobles, do not let any man or beast. Kung babalikan po natin dito, dun sa verse 5, ano? The Ninevites believed God, they declared a fasting. So sila po ay nag-fast. Sabi nga po rito sa decree ng hari, do not let any man or beast, herd or flock, taste anything. Do not let them eat or drink, but let the man beast be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows God may yet relent with compassion, turn from His fierce anger so that we will not be perished. Ang sabi po rito, huwag niyong hayaan na kumain sila ng mga karne. Dito po yung fasting. In the Old Testament po at hanggang ngayon po, tayo po ay nagfa-fasting. Amen? Sino pong nagfa-fasting? Fasting po. Actually, pag nagpa-fasting, usually, sasabihin natin, ito yung mga nagpapayat. Nauso po ngayon sa nauso yan sa internet. Kung makikita yun sa mga social media, mayroong mga intermittent fasting, mga ganyan. So, ang fasting po noon pa ay ginagawa na. Even in the Old Testament, if we are fasting, we're asking something. Kung minsan, yung pag-repent ng ating kasalanan. So, isa sa mga issue po, excuse me, na decree ng hari ay mag-fasting. At pinagsuot po sila ng sackcloth. Ang sackcloth po, para sa ating pong kaalaman, ay ito po ay, hindi siya sako. Ito po ay gawa sa balat ng kambing. So, parang pinatuyo siya at ginawa na isang, ginawang damit. Kung titingnan po natin, ang hari dito ay hinubad niya ang kanyang royal clothes o yung damit na panghari. At dahil sa pagsunod sa mensahe ng Panginoon sa pagrepent, hinubad niya po yon. At siya man din, kagaya ng kanyang mga tao, ay nagsuot ng saklot. Napaka-importante po ng Ninive sa mata ng Panginoon at lahat po tayo. At sabi nga po dito, when God saw that they did, how they turned into their evil ways, He had compassion and did not bring. It's just a timing actually. This message is about revival and repentance. It's also a timing, kanina po nakikinig ako sa Sunday school, it's about the repentance and how God is compassionate to us. Yun po yung mensahe na God always gives a way on how are we going to repent, yung pagbabalik natin sa Panginoon, on how God will going to give us the second chance. Kung mapapansin niyo po, hindi kami nag-usap ni Sister Susan or ni Ninang Susan about this message. And I was just surprised when he was delivering her message. Nakita ko yung pagtatahi-tahi ng Panginoon kung paano niya tayo. Talagang, it's about time for us, to give us the second chance. Wala pa po ako sa introduction. Baka po, mainip kayo. Sa akin pong introduction, one of the great lessons, Jonah, failure and forgiveness, is that God can continue to use those who return to Him. Kagaya po ni Jonah, siya'y bumalik. Many spiritual leaders receive a second chance to do what God called him to do. Hindi lamang po sa panahon natin, even in the Old Testament, nagbigay lamang po ako ng mga example dito, even in Genesis, si Adam po, sinned in the garden and God covered him. Pagkatapos po noon, kung titingnan natin chronologically, even Moses murdered a man and God called him. Isang murderer pero tinawag ng Panginoon. Si Elijah po, umayaw na siya. Kagaya ni Jonah, ayaw niya. Ayaw niyang pumunta ng Nineveh. Si Elijah po nag-quit. At isa mga nagko-complain sa Panginoon.
But then, God recommissioned him. Si Pedro po, dininay niya ang ating Panginoon hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, kung hindi 3 beses. Pero, ginamit pa rin po siya sa Pentecost. Jonah's 3rd chapter actually reminds us the authentic revival impacts both the individual and the culture. Ito pong impact na ito ay sa atin, sa buhay po natin. Kung titingnan natin sa buhay, so nangyari, what recorded in Jonah chapter 1, chapter 2, chapter 3, and next month po, tatapusin natin ang Jonah up to chapter 4. Amen? Gising pa po ba kayo? Dito lang yung naririnig ko. Gising pa po ba kayo? Dito lang talaga yung naririnig ko. Hindi po kasi nabibingi yung kaliwa ko kahapon pa. Amen. Ayan po, alam nyo, if you're going to ponder the Word of God, pag-aaralan mo ang salita ng Panginoon, and not just pick one verse, but if you're going to understand the whole chapter, hindi mo lang makikita yung istorya lang. Kundi, i-reveal sa'yo ng Panginoon yung kabutihan niya sa buhay mo, sa buhay natin, sa buhay nating lahat. Ako po habang pinag-aaralan ko itong Jonah, God always remind and teach me something. Ang pagkakaiba lang po natin, nauuna lang akong nag-aaral. Nung pinag-aaralan ko, then God uses me. Huwag niyo po akong considered na parang ako lang may authority na magsalita. No. God only uses us as pastors na tumatayo po rito as a messenger. Kami mga mensahero lamang ng Panginoon. Binibigyan po kami ng pagkakataon na mapag-aralan to and guidance through the Holy Spirit at sinishare po namin ito sa inyo. Amen? So ano po yung characteristic natin of spiritual renewal? Unang-una po, puntahan natin yung verse 1. Ano yung sa verse 1? Pakibasa nga po yung verse 1. Ano sabi sa verse 1? Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Napakasimple lang po ng verse 1, no? Then the word of the Lord came a second time. Very simple lang. Second time. A sovereign work of God to forgive and change. Sumunod po si Jonah. Sino sumunod? Kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, for the first time, sa chapter 1, hindi sumunod si Jonah. Amen? Pero ngayon po sa chapter 3, sumunod na siya. Jonah went to preach with unquestioned obedience. Sumunod siya, pero sa pagkakataong ito, hindi na tinanong ang Panginoon. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik, kumbaga sa Tagalog. Ang ginawa po niya, yung sinabihan ng Panginoon, go to Nineveh, sumunod na siya. With unquestioned. Hindi siya nagtanong, with obedience. Sumunod lang siya. Alam niyo po, the people of Nineveh were not praying for revival. Hindi po sila nagdarasal. Hindi sila nagdasal na, Panginoon, or kung sino man yung spiritual leaders nila during that time in Nineveh, they never prayed. Walang nagdasal. Kaya po, sa verse 1, pinapunta lang ang Panginoon. Alam niyo po, kung babalikan natin yung chapter 1, bakit ayaw ni Jonah na pumunta sa Nineveh? Kasi we cannot see it in chapter 1. Hindi nyo makikita doon. But if you're going to read everything, then you are going to search it in the Bible. Ayaw niya dahil, ang sabi niya, they are not deserving.
Sino bang deserving sa mata ng Panginoon? Wala. Di po ba? Ayaw niya. Sa kanya po, itong mga taga-Ninibing to, masasama. Bakit kailangan pa natin sila ng i-save? Ganun po yung dahilan niya. Why? Because the people of Nineveh were not even praying for revival. The people of Nineveh were not interested at all. Hindi sila interested. Wala silang pakialam. Wala, namumuhay na sila. So, kumbaga, sa kultura po nila, sanay na sila sa kanilang ginagawa. Ano? Hindi po natin maintindihan. Hindi natin sukat akalain kung ano ang gusto ng Panginoon. Even God had a purpose beyond human understanding. Alam niyo po, even dun sa mga pinag-aaralan namin, every Friday po may pinag-aaralan kami. If you're going to study the Word of God, as in, i-detalye mo, pati yung mga word before this word, after this word, meron siyang laman eh. Kaya nga sabi ko po, God has a purpose beyond human understanding. Even if we take John 3:16 seriously, then we must conclude that before God showered Nineveh with grace, He reached to them with love. Kung titingnan po natin sa buhay natin, sino sa atin ang nag-pray ng revival sa buhay? Sino ang nag-pray? Alam nyo, sa panahon na ito, pag nag-sharean po kami ni na pastor, ni na pastora, kasi po sila, ang class po ay may meeting, I just would like to share this. Nakakalungkot po ang nangyari during the past 2 years. And it's a good thing for us. The Christ-centered life really hold on the Word of God that we're still here, standing. And God has a purpose for this church. At ang church pong ito, naniniwala ako na gagamitin ng Panginoon that other church will have a revival that God will going to use us. It's not through us. God will going to use us. Not us. Hindi po tayo, hindi po ang church na to ang dahilan na magiging revival ng ibang church, kundi tayo ang gagamitin lamang. Kaya hindi po natin pwedeng ipagmalaki dahil sa CCLCC, yung church na yan na-revive. Going back to what as pastors that we are sharing, sa class po, marami po ang church that really declining. Maraming churches po, we can say it's not more on the business side na maraming nagsarang negosyo. Amen? Maraming nawalan ng trabaho. Pero po, ang pinakamalungkot doon, maraming churches, maraming mga kaluluwa, they are drifting. Sabi nga po ni Pastora, nakakaawa, nakakalungkot. Di nakakaawa, nakakalungkot. Nakakalungkot isipin na maraming churches po ngayon. But, the question is, have we prayed for revival for them? Did they pray for revival? Itong maganda. Even if they are not praying for revival, the sovereign word of God to forgive and change, nandun po palagi yan. And how are we going to do that? Kaya nga po sinasabi ko itong mga characteristics na to. Because in number 2, a scriptural work of God to correct error. Basahin po natin yung 1 and 2, Balikan ko yung verse 1 and 2. Sabi dito, then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it
the message I give you. Yung mensahe ng Panginoon. Kaya nga sabi ko po rito, a scriptural word of God to correct the error. Paano po natin gagawin ito? Kapag sa atin po, tingnan muna natin sa loob ng church natin. Jonah declared the word of God, interestingly. The prophet did not sugarcoat the truth out of fear or offending the audience. Kasi ang sabi doon sa verse 1, pinapunta sa Ninive, at sabi, ito ang mensahe. Sumunod si Jonah. Amen? Sumunod si Jonah. Sabi sa kanyang Panginoon, ito ang mensahe, sabihin mo sa kanila. Naging mensahero siya. Pero anong ginawa ni Jonah? He speak with truth in love. Hindi po siya pumunta ron, bago niya sinabi ang mensahe, kinondemn sila. Hindi. Ang ginawa niya, pagpunta niya doon, no sugar-coated message. Kung ano eksaktong sinabi ng Panginoon, yun lang sinabi. Pero hindi na siya sugar-coated. When we say sugar-coated, ito yung hinahaluan mo ng mga kung ano-ano. Sino po kumakain ng pancake? Lahat tayo kumakain ng pancake. Anong nilalagay mo sa pancake? Ano po? O, iba-iba. May butter. May, syrup. Iba-iba. Minsan, yung iba nilalagyan ng asukal sa taas. Minsan, gusto nila plain. Alam niyo po ba ang mga chef, kapag sinerve yung pagkain sa inyo, nagbibigay ba sila ng sausawan? Napansin niyo ba yan? Sa mga fine dining, ang chef, binigyan kayo ng pagkain, hindi kayo bibigyan ng sausawan. Kung anong sinerve sa inyo, kainin mo yan sa ayaw at sa gusto mo. Bakit po? Kasi gusto ng chef, yung prepare niyang yon, niluto niyang yon, kainin mo at malasahan mo kung paano niya sinerve sa iyo. Gayon din po ito. I'm just giving an example to you. Ano po? Jonah did not put a sugar-coated message. Hindi niya dinagdagan, hindi niya binawasan. No sugar-coated. Hindi niya sinermon muna. Kayo, ang titigas ng mga ulo niya, kaya nga napunta ako dito. Hindi niya po ginawang ganon. Ang binigay niya, direct message from God. Pero tayo po kasi, kung minsan, natatakot tayo, di ba, pag nagre-review. I was also, di ba, ang message niyo po kanina is about rebuking. Kapag rebuke mo, rebuke it with love. Ganon po ang ginawa niya. Ginawa ni Jonah, ganon. He speak with the truth. We must speak the truth in love. Pangalawa po, we offer the truth to all people. Hindi pinili ni Jonah pagdating sa Ninive. Pinili niya, ikaw muna. Ikaw muna. Kung mapapansin niyo po, sa verse 5 and 6, sinong nauna? Yung tao, yung hari? Binasa natin. Sino po naunang nakarinig ng mensahe? Mga tao. Tingnan niyo po. Mga tao, di ba? Kasi ang sabi po doon, sa verse, nag-jump ako, sorry. Nung narinig ng hari, yung nangyari doon sa mga salita ng Panginoon, doon sa mga tao, doon siya nag-declare ng decree. Amen? Si Jonah po, hindi muna siya pumunta sa hari. Hindi niya pinili . We offer the truth to all people. Walang pinipili. Masama man siya, sobrang sama, hindi siya masama. Hindi. The Word of God belongs to all of us. Kaya sabihin mo, hindi siya karapat-dapat kasi itong taong to, isang rapist. Hindi karapat-dapat makarinig ng mensahe ito. Dahil itong taong to ay nangungutong.
Itong taong to, mamamatay tao. Hindi po ganun ang ginawa ni Jonah. Yung salita ng Panginoon, the truth to all the people. Ano? Yun po yung ginawa niya eh. Hindi po siya nag-sugarcoat na yan. Hindi niya lang pinili. Alam niyo po sa atin, minsan pinifilter natin yung gusto nating sabihin. We try to filter. Ang salita ng Panginoon po, hindi natin kailangang i-filter. Kung ano po yung nakasulat dito sa Biblia natin, yun po ang share natin. Don't filter it. Hindi po yung kukuha ka lang ng isang verse, then yun lang ang sasabihin mo sa Panginoon. Ay, sa sinasharean mo. Hindi po ganon. Kung gusto mong i-share yung salita ng Panginoon, i-share mo the whole thing. And don't put anything like sugar-coated. Otherwise po, ang salita ng Panginoon na sinishare natin, we are putting something which is sugar-coated. Nag-a-add tayo, nagdadagdag tayo. Amen? Pangatlo po, dun sa scriptural work of God, to correct error is, we offer the truth, we obey the truth wholeheartedly. Jonah's message was not a desertion on the possibility and probability that God could destroy the city of Nineveh. Straightforward po ang sinabi. Anong sabi niya? Anong sabi po ni Anong sabi ni Jonah kung babalikan po natin yung binasa natin kanina? Tingnan po niyo yung verse 4. Anong sabi dito? Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 more days, and Nineveh will be overthrown or will be overturned. Hindi niya sinabing probability eh. Hindi niya sinabing hindi niya sinabi lang na baka. O ito. Ito lang ang mangyari. Hindi ako sure eh. Jonah's message was a desertion on the possibility and probability. Hindi lang, parang hindi siya nagsalita ng isang proposisyon. Kundi, sinabi po niya, kapag hindi kayo sumunod, o kapag hindi nangyari to, in 40 days, this city will be overturned. Will be overthrown. May mangyayari. Hindi sinabi ni Jonah, siguro after 40 days, may mangyayari. Siguro. Hindi siya sure. Hindi po yun eh. And he said it wholeheartedly. Buong puso. Hindi niya tinakot, When we declare the truth, we do more than simply inform. Kapag sinabi natin ang katotohanan, ini-inform natin. Hindi, sabi ko balik na naman ako doon sa sugar-coated eh. Nag-ini-inform mo lang yung mga tao. Na ito yung mensahe ng Panginoon. Ano po? Sumunod lang tayo. Hello? May nakikinig pa po ba? Ako na lang po yata. Baka kasi may talent kayo eh. Alam niyo po yung magaling na talent? Yung mga Kristiyano, hindi lang po tayo mga Kristiyano, yung mga tao talaga may mga magagaling na talento. Alam niyo po kung ano yung talentong yon? Natutulog ng dilat. Ganun siya. Pag sinabing amen, amen. So yun po yung mga talento natin minsan eh. Hindi nyo po ba ginagamit mga talento nyo yan? Hindi pa ba? Amen. Amen. Sige po. Ito po ay isang maiksing mensahe lamang, pero I'm very blessed with that message because of the repentance na natutunan ko kay Jonah. Akala ko, kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo, akala ko si Jonah, isang pain lang na kinain siya ng isda, tapos niluwa. Hindi pala. Ang dami. Pangatlo pong characteristics is, a sudden work of God on unexpected people. Wow.
sa mga taong hindi inaasahan. Na hindi mo inaasahan na sila pala'y babaguhin ng Panginoon. Amen? Baka yung mga natutulog ngayon, kayo yung mga sinasabi dito na unexpected people na gagamitin ng Panginoon. Can we read the verse? Basahin natin yung verse 6. Balikan ko yung verse 6. Sabi rito, when Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. Can you imagine? Hari. Ano? Can you imagine? Isang hari. Nung narinig niya yon, salita ng Panginoon, inalis niya ang kanyang damit. Alam niyo po, ang hari, pag dinadamitan yan, siguro yung damit niya, mga 25 kilos yun. Ano? Ganon kabigat, ganon kaganda yung mga sinusuot ng mga hari. Pero ang Panginoon, ang mismong hari, binago. Inalis niya ang kanyang damit na panghari. Anong sinuot niya? Saklot. Ito po, ang saklot ay isa sa mga damit na, kumbaga, kababaan ng mga tao during that time. Kasi po ay itong, sabi ko nga po sa inyo, ito ay isang parang balat lang ng kambing o isang hayop na pinatuyo at ginawang damit. This revival was totally unexpected. Alam po kasi ni Jonah, hindi magagawa. Kaya takot siya eh. And initially, it was undesirable. Consider the probability that this brutal king would suddenly repent and turn to God. Sabi ko nga po sa inyo kanina, itong haring ito ay brutal. Isang brutal na hari. Do you really expect na ang isang haring brutal ay magbabago? O yung kapitbahay mong brutal na ngayon ay biglang magbabago? Tatanungin nyo, paano po? Ang sagot ko sa inyo, kayo ang gagamitin ng Panginoon. Through you. Even Paul, the apostle, had a similar experience with God. While traveling to Damascus to imprison Christians, the hostile enemy of Christ suddenly and unexpectedly encountered God. And that confrontation resulted in a radical change in his life. Sino pong nakakilala kay Apostle Paul? Isipin nyo, nabago. Ang daming nabago. Hindi lamang po yung ngayon sa panahon na ito. Ang dami pong binago ng Panginoon. Naniniwala pa po kayo na ang isang murderer na pumatay ng, siguro hindi na mabilang na tao ay gagawing isang pastor? Ay, walang sumagot. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Na darating ang panahon na ang katabi mo, hindi po yung katabi mo ngayon, ha? Okay. Yung katabi mo na nakausap mo na napakasama ng ugali niya, ay babaguhin ng Panginoon at gagamitin siya. Amen? Unexpectedly. Ito nga, hari eh. Nabago ng Panginoon. Brutal na hari, ha? Hindi lang basta hari. Brutal na hari. Ano po? God has and can move suddenly on those that don't even expect to hear from Him. Hindi po natin na-expect yung mga ganong bagay. Tanong ko lang po sa inyo ngayon. Tayong mga nakaupo ngayon, huwag na muna nating pansinin yung mga naka-online ngayon. Hindi po ibig sabihin na hindi ko kayo kinakausap, Gusto ko po kasing makita yung mga pagmumuka. Kasi hindi ko sila nakikita. Nakikita ko lang yung mga taong nandito.
na yung mga mukhang yan, dagdagan natin, sugarcoat natin, na yung mga magaganda't gwapong mukhang yan, o tingnan nyo, nakangiti kayo, ay gagamitin ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Unexpectedly. O parang ano para kayong sinabaste. Tangong basti, bangagad mikawani. Lagi ko po sinasabi yan kasi para lang matapos yung oras, sasabihin nyo, Amen, oo, para matapos lang. Huwag naman. Amen? Kayo po ay gagamitin ng Panginoon. Naniniwala ako doon. Even, gaano man kayo katamad ngayon, ay katamad, kapampangan pala yun. Kasipag ngayon. Gagamitin tayo ng Panginoon. Amen? Ay, bigla ko naalala. It just come to my mind. Nung sinundo ko po kasi kilala niyo po si Pastor Dan, si Dr. O. Si Pastor O po kasi, kami yung nagkakakontak nung bago siya pumunta rito. Then sabi ko, sige Pastor, ako na lang susundo sa'yo kasi gusto po niya mag-commute from Daute papunta rito. Then nung nasa sasakyan kami, nagsisharean kami about dun sa past niya, kung anong gusto niya, nung bata siya, at hanggang dun sa niya. Actually, the similarities of having the same passion. So, magkaiba lang yung mga iba. Mahilig siya sa motor. Kaya po na-accident siya dahil sa motor. At alam niyo po ba, nung sinabi kong ganun, ikaw, Pastor, sabi niya, paano ka nag-start? Ano ba yung sa pag-aaral mo? Ganyan. Ako po kasi gusto ko maging isang engineer, sabi ko. Ako, naging engineer na ako, sabi niya. Nasabi po niya, naging civil engineer siya. Tapos, ang sabi niya, kwento siya ng kwento. Ang na-share ko po sa kanya, isang na-share ko, it's, ako po, pastor, sabi ko, ayoko maging pastor eh. Talaga, sabi niya. Opo, ang gusto ko maging pare. Gusto ko po maging pari noon. Alam niyo yung sagot niya sa akin? Pas! Parehas tayo. Sabi niya. Gusto din pala niya magpari noon. At pumasok din po siya naging seminarista siya for 1 year. Tapos lumabas si Pastora Delisay. Alam niyo po bakit siya lumabas? Hindi ko po alam. Na-kick out siya. See how God overturned his life. How? Kung naging pari siya, o hindi siya na-kick out, he never became a pastor. Hindi siya nandito, di ba? Ako po, siguro, kung naging pari ako noon, hindi ako nagkaroon ng sexing mga anak. Ayan. Magandang asawa. Yung mga ganong bagay. So, balik po tayo rito. Enough for that. Isa po sa mga characteristics na this is the last second is a sanctifying word of God in the culture. Only God could produce such a radical change in an entire city. Alam niyo po kung ilan yung population ng Nineveh? Hindi pa. So kung babasahin niyo po yung buong Jonah, makikita niyo po yan sa chapter 4. 120,000. 120,000. Ilan po siya? Inhabitants, 120,000. Makikita niyo po yan. Okay, assignment niyo yan. Marami po sila, in short. Mahigit 100,000 inhabitants yan, yung Nineveh. So, God was able to turn this inhabitants, so itong population ng Nineveh. So, hindi po, hindi balakid sa atin kung gaano man kakonti, karami. When God regenerates the soul, outward manifestation of holiness should follow. Tayo po kasi, gusto natin,
baguhin ang isang tao. If we're going to look at verse 7 to 8, balikan po natin. Sabi dito, this is the proclamation he issued in Nineveh. By the decree of the king and his nobles, do not let people or animals, herds or flocks taste anything. Do not let them eat or drink. Pinagpa-fasting niya yung mga tao. Why? Because the king really would like to understand first and change their soul. Kasi doon sa mensahe narinig niya kay Jonah. Kasi siya po, kapag sinabi mong ang isang tao magbago, sa tingin niyo magbabago siya? Overnight? Pinagsabihan mo ngayong araw na to at kinabukasan nagbago siya. Nangyari na po ba 'yon? No. But through God can change. Amen? Through His message. Pero kung ikaw lang, pagsasabihin mo yung anak mo, kung sino man yan, pagsasabihan mo, it would take time, years, or sometimes it will not even change. Only God could produce such a radical change in an entire city. Remember po, ito tandaan nyo, that when God regenerates the soul, outward manifestation of holiness should follow. Kapag naging Kristiyano ka, na-share din po ito last message, anong kailangan nating baguhin? Yung bang pagkatao natin na gusto mong pumunta dito sa church, paano ko explain yon for a simple word, Pumupunta ka sa church dahil gusto mo na makita ka na masipag ka. Gusto mo mabago ka dun sa ginagawa mo. Or, you are going to church, pumupunta ka sa church dahil binago ka ng Panginoon at yung pagbabagong yon ay nagmamanifest sa iyo, kaya pupunta ka sa church. O pumupunta ka sa church dahil gusto mo lang pakita na gusto mo magbago. First, God will going to change you. Babaguhin ka muna ng Panginoon. It will turn you 360 degrees. Then it will automatically manifest on you. Amen? Amen? Kasi tingin niyo po, yung sa hari, kung sinabihan lang ng kung sino, magbabago siya? No. Kaya nga, nung binasa natin, yung sa 6 and 7, nung narinig ng hari ang mensahe, hinubad niya ang kanyang kasuotang panghari or yung royal clothes niya at nagsuot siya ng sackcloth. So, the change, yung pagbabago na nagmula sa Panginoon ay yun nang nagmanifest sa kanya. Kaya po, nakagawa pa siya ng isang decree. Ano yung decree yun? Na gusto niya lahat ng tao, lahat ng nobles na nasasakupan niya ay maranasan yung pagbabago na naranasan niya. Kaya sabi pa nga niya doon, huwag kayong kakain ng kung anumang karne. So meaning, fasting. Ano po? And lastly, dun sa characteristics na yon, a saving work of God on an undeserving people. Tingnan po natin sa verse 10. Ano sabi sa verse 10? Balikan natin. When God saw that they did
and how they turned from their evil ways. He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Nung nakita ng Panginoon yung pagbabago, hindi po niya ginawa yung destruction na sinasabi niya. Tingnan niyo po rito, meron akong sinulat dyan. Notice two terms here. Saving at saka undeserving. Tanong ko po sa inyo, sino na pong na-save dito? Save spiritually. When I say save spiritually, we are talking about salvation. Sino na pong na-save sa inyo? Sinong hindi pa? Sinong walang pakialam ngayon na nakikinig? Wala po kasing tataas ng kamay eh. Sino na pong na-save dito? Ayun, praise God. Buti na lang. Saving and undeserving. Sino ang na-save? Do you think you deserve to be saved? Sino magsasave pa? Ang Diyos. Di po ba? We should be careful to remember that no one deserves mercy. Tayo po na makasalanan, Pero the only thing that God wants us to do, na repentance is tanggapin natin siya. The real truth. Why? It's because ito, jump lang po ako. May kukunin lang ako sa verse, chapter 4, bago ako magtapos, Sa verse 2 po kasi ng chapter 4, he prayed to the Lord, O Lord, it is not what I have said when I was still at home. That is why I was so quick to flee, tarnished. I knew that you are a gracious and compassionate God. Si Jonah pong nagsasabi dito. Ang sinabi ni Jonah, alam ko po, Panginoon, na kayo ay gracious and compassionate God. Ito ang kinatatakot ni Jonah eh. Alam niya ang Panginoon, gracious and compassionate God. Ayaw niya kasi, si Jonah po kasi meron siyang pusong matigas. Ayaw niyang patawarin itong mga Nineveh to. So tayo din po, may katigasan tayo ng ulo. Sino malambot ang ulo dito? Wala, tayo lahat matigasan. Literal. Dito po ako magtatapos sa aking conclusions. The message of repentance, however, can change hearts. Nasaan yung sa music? Gusto ko na pumasok. The message of repentance, however, can change hearts. If we in charge hope to impact our world for good, we must declare the life-changing gospel of Jesus Christ. Always remember this. Honor God in His holiness. Share God's blessing with your neighbor. Ano po yung number one blessing na natanggap natin? Which is the salvation. Ginawa po ba natin yon? Or dahil undeserving siya, sinasabi mo, itong kapitbahay kong to matigas ang ulo inaaway ako palagi. Yung aso niya, lagi niyang dinadala doon sa harap ng bakuran namin Pinapapupo niya doon sa harap ng bahay namin. Ibabarangay ko nga. Di po ba? The undeserving people, hindi lamang po yung sinasabi natin kapitbahay. It's easy for us. It's easy for us to say that they are undeserving. Amen? Ipo ba, madaling sabihin niyo sa atin? Yung kapitbahay ko, hindi niya deserve yan. Itong kaibigan ko, hindi deserve yan.
let me ask these questions. Kayo po ba deserving? Hindi. Lahat po tayo. So, huwag niyong sabihin na, ito, hindi siya deserving. Ito, hindi siya deserving. No. Alam niyo po, one of the great records of great revival of history or church sa Bible po, which is Nehemiah, You can see that in Nehemiah chapter 8. When si Ezra po dito ay binasa yung salita ng Panginoon through Moses and response in God's moving. They told Ezra the prophet read the word of God. Binasa ni Ezra. Si Ezra po isang teacher, nagtuturo. Binasa niya yon for 6 hours. And unexpectedly, the people began to weep. What did Ezra and Nehemiah instruct them to do in the presence of God's moving? They told the people to do 2 things. Ano po yung 2 things na yon? Ang sabi, honor God in His holiness, share God's blessing with your neighbor. But we must not forget that revival didn't come to the Israelites until renewal and commitment came to Nehemiah. But, sabi ko nga po sa inyo, ang pagbabago, ang repentance, hindi lamang po nagsisimula dito sa church. If you are not going to accept God's word and you're trying to close your heart in reading, in listening the Word of God, which is the Bible, and studying it. Sino pong mag-aaral ng Biblia? Hindi lamang po kaming tumatayo dito sa harapan. It always starts to whom? Kanino po nag-umpisa? It must start with us. Ako, tayong lahat, tayong individual, kayong mga nakaupo dyan, akong nakatayo dito, silang nakatayo sa likuran ko. In short, tayong lahat at nagsisimula sa atin. Amen? Huwag nyo lamang pong ipagpaliban, na ang pagbabago, ang revival, ang repentance, ay kailangan malaman ni ganito. Kailangan kailangan sabihin na no. It always starts to us. Amen? Father God, salamat, Lord, sa mensaheng binigay niyo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil araw-araw po ay binibigay niyo kami ng karunungan upang malaman at matutunan ang inyong salita, O Lord God. Through your word, O Lord God, na aming pag-aaralan ay dapat magsimula sa amin. Magsisimula sa amin na bigyan niyo po kami, Panginoon, at lumalapit kami sa inyo. Lumalapit po kami, ang aming mga kapatid na nandito, sa mga nakikinig, kung sila man po ay nasa bahay nila ngayon at sila ngayon ay nandito sa bahay-sambahan, Panginoon. I pray for them, O Lord God, kayo ang magbigay sa amin, Panginoon, ng wisdom na kung paano po namin mapag-aralan ang inyong salita, Lord God. Lord, salamat dahil napakabuti niyo, O Lord God. Napakabuti niyo, Panginoon, dahil hindi niyo po tinitignan kung ano po yung kamalian namin. Kung hindi tinitignan niyo, O Lord God, you always would like us to change, O Lord. Gusto po namin gusto niyo na bigyan kami lagi, Panginoon, ng pangalawang pagkakataon na magbago kami, Panginoon. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your grace, O Lord. Most especially, O Lord God, thank you for your word, Lord God, na aming pinag-aaralan na ibinibigay niyo sa amin.
Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O God. In Jesus' name. Amen. Pwede po tayong lahat ay tumayo. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you for your love that's made a way to come into your presence and glorify your name. Lord, I stand amazed at what I see. Great is your mercy towards me. Your loving kindness toward me. Your tender mercies I see. Great is your grace, forever faithful to me, always providing for me. Great is your mercy toward me. Great is your grace. Showing grace and mercy is showing grace and mercy to those who fear your name, establishing your righteousness and praise. Great is your mercy. Great is your mercy toward me. Your loving kindness toward me. Your tender mercies I see day after day. Forever faithful to me, always providing for me. Great is your mercy toward me. Great is your grace. Great is your mercy toward me. Your loving kindness toward me. Your tender mercy I see day after day. Forever faithful to me, always providing for me. Your tender mercy I see. Great is your grace. Great is your mercy toward me. Great is your grace. Great is your mercy toward me. Great is your grace. Hallelujah. Praise your name, Lord God. Lord, grace your mercy towards me, and
great is your grace, O Lord God. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Your grace, your righteousness was Lord, salamat sa pagpapatawad na ibinigay niyo po sa amin. And salamat, O Lord God, for your great blessings, which is the salvation, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas ng anak, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu sumaatin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang hapon po sa bawat isa. God bless you po.